Yo, ano ang nangyayari pamilya ni Ronnie? Hey, kamusta na kayo mga kaibigan? Sa mga bagong sumusubaybay sa aking channel, maligayang pagdating sa Ronin Army. Yung pangalan ko ay Steve Ronin. Kami ay nag-iembarko sa mga epikong adventure tuwing linggo. At ngayon ay pupunta tayo sa isang abandonadong hotel. Malaking abandonadong hotel. Nasa upstate New York ako ngayon. Pakakarating lang ng kaibigan ko, kaya magkakaroon kami ng 6 na oras na biyahe papunta sa spa. Kahit mahaba mo, gagawin namin ito para sa inyo mga kaibigan. Tingin ko yung magugustuhan niyo ito ng gusto. Oh, mas mabuti na mag-impake na ako ng mabilis. Magkukwento ako ng maikling buod kapag nasa kotse na tayo. Nag-stay sa isang pribadong Airbnb at talagang nagustuhan ko ang bahay na ito. Pero dumating ako dito sa gabi at wala ni isang tao at medyo nakakatakot tingnan. Ang hotel na ito ay binuksan noong dekada ng 1920. Kasama sa kanyang mga naging host ay si dating Pangulong John F. Kennedy, Frank Sinatra, Marilyn Monroe, at Al Capone. Ang gusali ay may 12 palapag at isa sa pinakamagandang tuluyan at banquet na pasilidad sa lungsod. May halos 200 kwarto para sa mga bisita at mga pasilidad para sa kumbensyon na may komplikadong plaster moldings sa kisame at mga haligi, gilded na kabisera at oak at emerald na sahig. Upang ilagay ito ay napakaluho. Habang tumatanda ang gusali, ito ay nasisira. Isinara ito bilang mababang renta na hotel noong 2007. Noong 2019, inanunsyo na isang sikat na developer ang magsasagawa ng proyekto ng pagpapanumbalik para sa hotel. Tinatayang nagkakahalaga ng dolyar 42 milyon at nakatanggap ng dolyar 16.6 na milyon sa estado at federal na buwis. Ang hotel ay nakatakdang magbukas noong 2021 ngunit dahil sa coronavirus disease maaaring maantala ang proseso. Bago magsimula, nagpapasalamat ako sa mga bagong taga-suporta sa Patreon ng linggong ito. Maraming salamat kay Karen Young at Gemini Sharingan sa pagsuporta sa channel. Para isuportahan ng channel at makatanggap ng karagdagang perks at pasasalamat, i-click ang Patreon link sa description. Ngayon, simulan na natin ang adventure. Oo, talagang may mga tao doon. Pasensya na sa mga ilaw. Kakarating lang namin dito. Kamusta? Ano yung nangyayari? Chill lang, pare lang. Tinitingnan lang to. Mag-enjoy ka. Oh, ikaw rin. Alam namin. Oh, ginagawa yan ng ibang tao. Nakakapagtaka rin sa akin kung bakit mo tatalakayin ng isang lugar ng walang kamera. Hindi ko gustong maging bahagi nito. Oh. Nakita mo ba yun? Hindi. Sino ang humiling para doon? Well, isa sa mga lalaki mo ang gumawa nun? Ito ay nagpapasaya sa hari. Oo nga, narinig ko. Steve Carell, Marilyn Monroe. Maraming malalaking pangalan. Oh, maraming butas na kailangan nating pag-ingatan. May isa rin doon. Ito ay parang... Ito ang pinakamasama sa buong lugar kung tama ako. Oo nga, kaya may caution tape dyan. Ito ay malalaki, parang sobrang grand at malaki. Malinaw na isa ito sa mga pinakamagandang hotel na matutuluyan noong panahong iyon. Hindi ito nabuksan dati. May laman ba ito? Hindi, mukhang walang laman.
Baka may ibang tao dito. Narinig natin ang ingay. Isang teleponong booth o yun ay magiging sobrang cool na magkaroon. Lang dahil o. Baka merong lang ito'y nagugunaw. Ikaw ba ang gumawa ng ingay yun? Ano ang... Sayang. Ano ito? Papunta na tayo sa itaas. Gusto kong magsimula sa itaas pababa. Kaya pupunta tayo dito sa dulo dahil ito ang kwarto para sa mga larawan. Pero gusto kong ipakita sa inyo muna ang mga kwarto ng hotel. Narinig ko rin na maganda rin sa itaas para tingnan at tuklasin. Ay grabe, nagsasalita ng karangyaan ang mga hakbang na ito sa iyo. Nalulugod ako sa bahay ng ganitong klase ng mga hotel. Ang huling talagang marangyang hotel na pinuntahan ko ay nasa Japan. Hachijima Royal Resort. Medyo naalala ko ito pero ito ay parang ang version ng Amerika. Sige, sa tingin ko pupunta tayo dito sa kanan. Pare, mukhang ito ang maaaring naging sayawan. Diyos ko, oh, Oh, ang laki ng mga kandelabro. Maganda ito mga kaibigan. May malaking guest kang ito noong huli. Ito ay mga kaibigan. Nandyan kaya ano ito? sige. Pumasok ng tubig at itinaas ang lupa. Kailangan itong dumaan dito, dumating ito sa kabila. Bakit patag na ito ngayon, oh? Paano? Wala na. Hindi lang yun nangyayari. Oh. Oh, medyo talaga itong nakakalungkot makita. Kaya ang aking kaibigan na si Brayden talagang tumutulong siya sa pagtatayo ng mga bahay at marami siyang alam tungkol sa arkitektura. At iba pa naniniwala siya na ito ay may malaking halaga at naniniwala rin ako sa kanya. Tulad mo, sa tingin mo ba ito ay tunay na kristal? Oo, depende sa edad at lahat ng iyon. At lahat. Talagang maaring maging Ang aking tantiya ay isang tunay na kristal ang iyong tinutukoy. 3, 4, 500 dolyar. Para sa lahat ng iyon? Oh. Parang noong araw. Tama. Marahil 8. Seryoso? Oo. Parang 8 dolyar or 800? Oh. Grabe. Oo. Talagang magaganda sila. Oh, sobrang ganda nila. Well, ibig kong sabihin mukhang nagiging sikat na ang lugar na ito. Okay ka lang ba dyan? Malditang corona. Kaya sina Brayden at Willie talaga ang unang dumating sa Saban Hotel at kumuha ng mga larawan nito. Simula noon naging sikat ito. Tingin ko'y nakarating sila rito 1 taon na ang lumipas. Maraming tao mula sa iba't ibang panig ng bansa ang pumupunta rito. Mayroon ng mga graffiti at ayon sa kanila, hindi raw ito dating nababahiran nito. Kaya ito ay isa sa mga palapag. Medyo kakaiba ang setup. Totoo bang mga hotel room ito? Marami sa mga palapag ay mukhang ganito, medyo walang laman. Sa kasamaang palad,
hindi talaga kayo makakakita ng mga kasangkapan sa mga kwarto. Pero naisip ko na ipakita na rin sa inyo kung paano ito maaaring magmukha at ito ay mga karaniwang kwarto ng hotel na pupuntahan natin sa pinakatuktok na palagay ko. Doon ang mga presidential suites at taya ko lahat ng mga sikat na dumating dito ay nasa pinakatuktok na mga kwarto. May mga yapak ng hayop. Meron tayong ilang graffiti. Sa totoo lang, hindi ko ramdam na naglalakad ako sa mga pasilyo ng mga hotel ngayon. Napakakaiba ng kwarto. Kaya hindi ko gustong sayangin ang oras ninyo mga kaibigan sa pagpapakita sa inyo ng eksaktong parehong mga kwarto. Ayaw kong ipakita sa inyo ang mga magkamukhang kwarto, kaya kukunan ko lang ng video ang mga natatangi at kakaibang bagay. Ikalimang palapag. Oh, talagang mataas ito. Magandang simula. Gusto ko makita, ito rin ay halimbawa ng ikalimang palapag. Magkakaroon ng mga bakanting silid. Ibig kong sabihin, siguradong maganda talaga ang mga kwartong ito sa hotel noong araw. Medyo malalaki sila. Sa ikawalong palapag, pare ilang palapag ba ang meron? Naniniwala ako na kung binibigyan mo ng pansin ang mga numero, ito'y nagsasabi 16, pero hindi natin ito gagawin. Sa tingin ko ito'y Talagang 12. Mayroon akong bag na may timbang na 50 pound. Nakakakuha ng magandang ehersisyo ngayon. Kaya ito ang tuktok para sa mga kwarto ng hotel. Nasaan ang kalapati? Ay, hindi. Diyos ko, nakahanap kami ng nahuling kalapate. Nagwawala ito na ngayon. Dapat ba nating buksan ang bintana ngayon? Oh, subukan mo. Ano? Maging malaya. ngayon. Oo. Sa kaupuan, sila ay isang planta ng kuryente. Gumawa ng isang tao kasama ang isang tao at isang insekto. Sige. Naroon ng halaman. Malapit na tayo sa Ilog Niagara. Pare, kailangan nating tingnan ang talon pagkatapos nito. Hindi ka pa nakapunta doon? Hindi pa. 7 kagila-gilalas na lugar sa mundo pa. Kailangan nating gawin ito ngayon. Mukhang wild yan, bro. Kaya ito yung parang mga penthouse suites. Ang laki nila. Ito ay parang ikaw ay nakatira sa iyong sariling apartment. Nakakalungkot lang na ito'y walang laman, pero ipapakita ko na lang sa inyo ang iba pang bahagi ng lugar na ito. Tingnan ang kabilang panig. Oh my gosh, ang daming patay na kalapati. Naipot lang sila dito. Talagang amag na yan. Amag na ang buong kwartong ito. Tatawagin natin itong kwarto ng patay na kalapate.
hanggang ngayon tayo, iba-iba ang mga kwartong nakikita natin. Lahat ay iba-iba ang mga layout. Ay talagang naguguho na ito. Mukhang bago ang mga ilaw na ito. Wow, napakalaki ng kwartong ito. Nagtataka ako kung saan ito patungo. Ako. Sa tingin ko, ito ay papunta lang sa isa pang pasilyo. Sa hagdanan. Gusto ko lang tiyakin na hindi tayo makakalimot ng mga silid. Kaya siyang ang aking anak na lalaki ay pumunta sa bubungan para tingnan kung kaya nila ito o hindi. Kaya ito? Pumunta sa bubungan? Parang... Pagsilip ko, nakita ko ang Mount St. Mary's Hospital. Oo? Inabando ng ospital ito, nakakatakot. Ipapakita ko muna ang tanawin ng mabilis. Makikita ko ang Mount St. Mary's Hospital. Oo. Isang kaunting inabando ng ospital, nakakatakot ito. Ipapakita ko muna ang tanawin ng mabilisan sakaling hindi ko may palipad ang drone. Dito ba dadaan? Mhm. Ayaw kong lumabas. Doon. Sige, oo. Kaya mga kaibigan, ito aning yung bubong, pero hindi tayo sisilip sa taas. Oh, astig ng tanawin dito. Oh, tara na bumaba. Ay, wala nang natira. Gawin na natin ito. Oo, ano? May nagsulat ng mga multo doon dahil matagal na nating itinulak ito at palaging nakailaw. Nagbubukas ba ito? O meron? Kuryente sa loob ng abandonadong hotel na ito. Oo, sigurado ako. Hindi ito pwedeng gumana. Oo. Hindi. Pinatay nila ang kuryente. Tayo. Nang itinulak namin ito, nag-unito at may nagsulat ng mga multo doon. Meron ka bang footage? Nito at bumaba talaga ako. Mayroon talaga ako sa isang lugar. Kailangan mong hanapin ito. Kailangan kong gamitin ang clip na yon mula sa parang... Ang aking Snapchat o ano man o. Kailangan natin makita yon. Oo, pinutol nila ang kuryente dito ay. Yan ba ay isang mailbox? Ito ay bumabagka sa diretso sa kahon na nasa ibaba. Teka, seryoso? Diretso lang ba ito sa unang floor? Oo nga, yung mailbox na nakita natin. Hindi lang talaga nila ito nakolekta mula sa unang palapag. Grabe yan. Mayroon lamang 100 pababa. Oo, iyan ay nagliliwanag. Kaya...
Iiwan ko ang pinakamaganda sa huli, babalik tayo sa ballroom, tingnan nito sa buong. At kumuha ng mas maraming larawan doon at sa pasukan ng hotel. Dahil iyon ang pinaka-ekstatikong mga kwarto dito at ang pinakamahusay na maaari mong kunan. Kaya itinuro ito ni Brayden. Dito mismo sa pader na ito, maaring mukhang mayroong malaking higanteng larawan. Makikita mo ang mga natitirang bahagi nito. Peras ko kwartong gusto ay nakakaranas ng pinsala dahil sa tubig. Kahit ang sahig ay nagsisimulang magturo ng kaunti, lalo na doon. Kailangang mag-concentrate ako sa kisame ngayon. Ito ay simpleng pagbibigay pansin sa detalye. Tulad ng maaari mo bang maisip lahat ng mga sikat at kilalang tao na dapat sumasayaw dito na nagkikita-kita? Tulad ni Marilyn Monroe na dapat nandito at ito ay talagang mukhang grandioso. Halos tapos na kami dito. Nagkuha lang kami ng mga larawan sa loob ng 30 minuto sa silid na ito. Sana nagustuhan ninyo ang video. Kung oo, huwag kalimutang mag-thumbs up. Mamimiss ko ang lugar na ito. Mahal ko talaga ang mga abandonadong hotel at ito ay isa sa pinakamaganda na na-explore ko para sa mga larawan namin at higit pa, pumunta sa aking Instagram account na nakalink sa description. Kaya gusto kong bigyan kayo ng magandang tanawin mula dito sa itaas. Ang ganda talaga ng itsura nito ngayon. Parang direktang galing sa isang pelikula. Gusto ko rin kung paano itsura ng kisame. Sobrang ganda talaga. Salamat. Trump 2020. Kaya ito ang mga pangunahing elevator. Tingnan mo, dun yung mail chute. Doon mo ibinabagsak ang mail. Kung may susi kang pangbukas nito, ginawa namin yan sa itaas. Kung natatandaan mo, oo, ganito ito. Ganito ang itsura ng sahig. Mayroon ka pa ring carpet dito sa gilid na ito. Talagang maganda. Nakalulungkot makitang may bahaging naguguho.
Pero sa tingin ko, ito'y mag-undergo ng renovasyon sa madaling panahon. Abot ng dolyar, 42 milyon ang pagpapaayos ng lahat. Talagang malaking halaga ng pera. Sino ang may alam kung sila ba talaga ay gagawa nito? Walang laman ito, subalit may mga poster. Wala naman talagang mahalaga bagaman. Hindi ako sigurado sa laman ng gilid na ito. Nakakaloka mamasyal at mag-explore dito. Tingnan mo ang mga pader. Lahat ay unti-unting nagkakabakbak. May iba pang malalaking kwarto. Pwedeng naging parang mga meeting halls. Hindi kasing cool ng ballroom na nasa kabilang side. Oh, eto yung banyo. Tingnan mo kung paano itsura ng banyo dito. Masyadong maliit para sa 5-star hotel. Maganda naman ang itsura ng sahig. Talagang luma na ang mga bintana, hindi na iyon nakikita na ngayon. Pinapagi ba nila ang lugar na ito? Salamat. Ang astig sa parteng ito ay tiyak na ang kwartong ito. Gusto ko ang wallpaper doon taya ko lahat ng mga pader ay mukhang ganon sa isang punto. Mukhang kolonyal talaga. Magkakaroon tayo ng mas mabuting pagtingin dito. Ito ang pangunahing pasukan. Ito ang direktang paraan para makapasok doon. Mukhang napakaluma. Narito ang pangunahing elevator. Mukhang maganda. Oh, sobrang alikabok. May halos 12 palapag. At tingnan mo kung paano tignan ng mga haligi ngayon. Oo, naibagsak namin ang pluma kanina at ito'y humantong lahat ng daan pababa sa mailbox na yun doon. Nandoon ba ito? Saklap, napakaliit talaga ng butas na sulok na yun, oo. Sa ngayon, sa kaliwang sulok sa likod, Alam kong makikita ninyo iyon. Oh, sapat na yun. Aho, makikita mo ang isang parte nito. Oo, kasya ito. Hindi umiikot. Malamang sobrang kalawang na ngayon. Talagang cool na susi sa totoo lang. Hindi nga mukhang susi. Wow. Islade mo yan. Maglagay ka lang ng 4 pa. Sa tingin ko, kalawang lang yan. Gusto ko kung paano ito tingnan. Balang araw nais kong maglagay nito sa aking kwarto para sa kasiyahan ko. Oh, bakit hindi? Wow, parang telepono booth lang to. Baka isang water fountain. At ano ito? Nandito lang sa sulok. Mukhang ginamit ito para sa isang uri ng arcade machine. Baka parang isang gambling machine. Baka dito mismo sa sulok na ito. Karaniwan yan sa mga hotel, di ba? Kakaibang itsura ng pinto. Medyo mukhang kulungan dito. Makina ng core. So I got 5 bulk quarters from below Polygon level A ito. Yun ay isang astig na teleponong booth. Which is isang teleponong booth. Oo, ang buong bagay, ang buong loob sa unang palapag ay talagang nagpapaalala sa akin ng Hachijima Hotel.
na maraming katulad na bagay. Kung hindi nyo pa nakita ang video na yon, ay malaki ang inire-recommenda ko na gawin mo. Ito ay isa sa aking pinakamahusay na mga video ng abandonadong hotel na mayroong mahigit sa 6 na milyong mga view. Nagtataka ako kung maaaring makakuha ng ganito, karaming mga view ang video na ito, kaya siguraduhing mag-thumbs up at ibahagi ang video kung nagustuhan mo ito hanggang ngayon. Ang Hachijima Hotel ay mayroon ding isang teleponong booth na kulay pula ang mga tool na mukhang kinuha nila ang ilan sa mga chandelier dito. Malamang na nakabitin sila sa kisame, kaya ito ang pakiramdam ng paglalakad papasok. Nasuri na natin ang bawat magandang kwarto hanggang sa ngayon. Magkuha pa ng ilang litrato at aalis na kami. Sa palagay ko, ito lang ang kwartong may laman. May computer kami doon, isang... Kakadayaro. Ito ay isang AOC computer, hindi ko pa nga ito narinig. May kalendaryo tayo dito. Hunyo 2009. Ibubura ko ang pangalan ng hotel pero nakuha namin ang password ng wifi para sa lugar mula sa likod ng araw na ipinost dito mismo. Isang empleyado? Mga worksheet ng empleyado. Yan na yun. Alis na kami ngayon. Ay, ako iba. Maglalakbay. Sige, aalis na kami. Sana nagustuhan ninyo ang video na ito. Ipaalam sa akin sa seksyon ng mga komento kung ano talaga ang nagustuhan ninyo dito. Para sa akin, sa tingin ko, ang katotohanan ng mga sikat na tao tulad ni Marilyn Monroe na... Sino pa ang pumunta doon? Diyos ko, alam ko lang si Marilyn Monroe. Oh, parang si Marilyn Monroe lang ang pinakamalaki na. Parang si Marilyn Monroe ang isa sa mga sikat na pangalan na nanirahan sa hotel na ito. Maraming makasaysayang pangyayari ang naganap dito bago ito inabandona at tuluyang nasira. Medyo talagang nakakalungkot para sa akin at ito ang dahilan kung bakit ginawa ko ito at ito ang dahilan kung bakit gumagawa ako ng mga ganitong uri ng mga video dahil hindi mo talaga alam kung ano ang mangyayari sa kanila isang araw. Baka hindi na sila umiiral. Sana sa oras na ito ay naitaas na ang video na ito. Bumili na sana ito at nare-renovate na iyon ang narinig ko sa isang tao na posibleng bumili nito ngayong buwan. At iyon ang dahilan kung bakit kami ng mga kasama ko ay pumunta dito agad-agad bago ito binili. Kaya naidokumento namin ng buo ang lugar na ito bago mangyari ang anumang posibilidad. Pero oo, tulad ng sinabi ko sana ay naire-restore na ang lugar na ito dahil ayaw ko lang makita ito na nawala. Lahat ay natanggal na, maganda ang ballroom at pangunahing pasukan pero unti-unti nang nasira. Baka sa isang taon ito ay magiging sobrang wasak na tulad ng Broken Down Buffalo. Meron silang Instagram kung saan kinuha nila ang ilang kahangahangang larawan ng lugar na ito. Sundan nyo sila at tingnan din ang aking Instagram. Hanggang sa susunod, sana kayo ay mabuhay sa buhay ng kalayaan. Makikita ko kayo sa susunod na adventure. Peace!
Salamat.